Ibinida ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona nitong Lunes ang ilang target sa mass transportation ng bansa. At kaugnay niyan, makakapanayam natin si DOTR Secretary Giovanni Lopez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga po Sir Rafi at sa lahat po ng iyong taga-subaybay. Opo. Ano po sa mga ongoing transportation project ang malapit ng mapakinabangan ng ating mga kababayan? Para po sa taon na 2026 po, no, for the remaining months of this year po, may mga iba't ibang mga proyekto po ang sa mga iba't ibang sektor po natin. Unahin na lang po natin sa Pantalan. By next month po o August po, kaya na po nating i-inaugurate at mag-operate yung sinatabi nating Port of Lucena. At inasahan din po natin sa bago matapos ang taon, yung mga 3 additional busway stations po natin. At ito ay yung sa Bagong Baryo, Balintawak at Guadalupe. Pagdating naman po ng Disyembre, inasahan din po natin na matatapos na rin po yung terminal natin pagdating dito sa Paliparan sa Bukidnon. At yun din po yung sinasabi nating mula pong Santo Tomas, yung phase 1 po niyan hanggang sa Chaong. Ngayong October naman po, within our timeline and target, yung bagong terminal din po dito sa Siargao Airport natin. Ito mga target po na pagbubukas, wala naman po nagiging aberya so far? So far po, Sir Rafi, within timeline pa rin po kami. At nasa timeline kami, nasa target pa rin po namin. Pero ang isa po talagang binabantayan namin at sa tingin naman po, kumpiyansa kami, yung pagdating po ng second quarter ng 2027, yung sinasabi nating 12 stations ng MRT-7 at partial operations na po yan by second quarter of 2027. At ano naman po status ng subway project sa ngayon? Yung subway pa rin po natin, within timeline po tayo, maganda po dito, 90% na po tayo as of June, nung sinasabi nating right of way acquisition po natin. Pagdating nga po dito sa mga tunnel, mula Valenzuela hanggang sa Quirino Station, 100% na po yan, both sides, northbound at saka southbound. Ganun din yung mga tunnel natin dito sa North Avenue hanggang Tandang Sora naman. Tapos yung Ortigas natin papuntang Anonas at saka papuntang Camp Aguinaldo po, almost 90% na rin po yung tunnel natin dyan. Pa rin natin na magkakaroon tayo ng demonstration run po by 2028 bago po matapos yung termino ng ating Pangulo. So ibig po sabihin kung demonstration run pa lang, kailan po ang magiging fully operational po ito? Yung buong 33 kilometers po ng ating subway ay mangyayari po yan around mga 2031 or 2032. Kasi alalahanin po natin kailangan din pa po ng testing at commissioning ng ating mga riles. At wala na pong problema doon sa mga construction, nabanggit nyo, na-plansya na yung mga right-of-way issues. Isa ito sa mga nagpapadelay sa mga proyekto ng gobyerno. Tama po Sir Rafi, no? Hindi lang po yung right-of-way issue. Ngayon nga po, sabi ko nga po na meron na tayong 90%. Ang pangalawa po na talagang importante ho dito is we are assured of the funding po kasi for the longest time po, ilang taon din po na hindi po nabigyan ng sapat na pondo ang ating mga ganitong malalaking proyekto. Pero sinisiguro po ng ating Pangulo na ngayon po kung anumang pondo kakailanganin para sa isang taon ay may bibigay po at maproprogram po sa budget po ng DOTR. Gayong itong subway project po, tatawid sa kabilang administrasyon, mapapondahan pa rin po rin ito? May kasiguruhan na may pondo po ito? Tama po, at kahit tatawid to sa susunod na istasyon, ay ito po isang loan covenant po natin. No? Ang katulong po natin dito is JICA. So this is a sovereign commitment. So kailangan po talaga, other the loan proceeds, meron po tayong sinasabi na government counterpart, kailangan po mapondohan talaga yung GOP po nito. Yung mga jeepney drivers po natin na naghihintay, hindi kasi nabanggit sa sona ng Pangulo yung tungkol dun sa pending fair hike petition ng transport groups. Ano pong update dito? Kung maalala nyo po, Sir Rafi, no, ang nabanggit po ng ating Pangulo ay yung mga ayuda po, no, mga tulong po, mga government interventions po na binigay ng ating Pangulo ng administrasyon para sa mga naapektuhan po dito sa ating oil crisis. Ngayon po nagsumit recommendation po sa Malacanang at ang talagang option 1 po namin is to expand pa yung ating ongoing government intervention. Ito po yung fuel
subsidy of fuel discount na 10 pesos per liter which has a cap of 150 liters per week po. Kailangan po kasi na ito yung bigyang tuon natin at pansin sapagkat po targeted yung approach natin dito. Ibig sabihin, matutulungan natin yung mga transport group, transport operators. At the same time po, hindi tayo makakapagbigay ng karagdagang pasanin sa ating mga commuters po. So tinitingnan namin ngayon kung kailangan pa natin na palakihin yung diskwentong nakukuha nila from 10 pesos, maaari bang 15 pesos na lang po or 20 pesos or padamahin po yung litrong makukuha nila sa isang linggo. Kasi right now is limited sila sa 150, 10 liters per day and 150 po yung diskwentong makukuha nila. Paano naman po yung magiging sistema sa binanggit ng Pangulo na pag-shift sa electric public transportation? Ito po'y kasado na ba? Opo, nasimulan na po natin, no? One good example po yung ginagawa nating proyekto dito sa Davao City, sa Davao ay yung tinatawag natin Davao Modernization Public Transport Program po natin. Ito po ay part of our commitment here. Ito po yung mga buses, almost 1,000 buses po ang tatagbo dito kapag natapos yung programa. 386 po dito ay already electric vehicles. Yung mga ating mga ongoing naman po at kasalukuyan ng mga transport group sa pagkipagtulungan din po ng mga iba't ibang ahensya tulad po ng DTI ay sila na rin po ay pumapayag at tinatangkilik itong sinasabi nating electric vehicle at may mga pautang at sa mga subsidiya naman po na inaalok ang ating gobyerno. Okay, marami po tayong aabangan at kami po yung mangungulit hanggat ito yung mapakinabangan ng taong bayan. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, Sir Rafi. Thank you po. Yan po si DOTR Secretary Giovanni Lopez.